Hi, natin to na si Arya sa kindergarten. Ngayon ay mag-grocery tayo kay naubusan ng milk, ng panakot. Tapos magsabaw tayo mamaya ng ribs. Eh, wala tayong gulay. Kaya andito tayo ngayon sa Edeka. Diyan tayo papasok. Diyan ko pala ni park yung ating bicycle. Bibilisan ko kasi alam nyo, wala akong dalang susi. Eh, meron ba akong susi? Ay, meron pala. My God. To be sure, para hindi tayo ma-stress. Ito kakaisip. I-lock ko na lang siya. So, yung lock niya, dito naman. May susi pala ako dito. Kala ko nalimutan. Yan. Dito na ako. Nandito na ako at yan yung kukunin natin. Nakapag-grocery na po tayo. Ito yung ating mga pinamili. Ayan. Ang dami. Alam nyo ba na napakabigat niyan. Kaya tatlong beses ako nagpabalik-balik sa cashier. Kaya hindi ko siya madala ng isahan. Pero naisip ko na sana nagdala ako ng isang wagon. Yung tulak-tulak na wagon. Naisa ko siya lahat. Tapos hindi ko pabalik-balik. Pero okay lang. Kasi nangyari na kasi. Hindi ko man kasi natanto na merong sale. Ayan, sale na, may sale kasi na gatas kanina. Ito siya, Bear brand na brand. Kaya sabi ko, kukuha na ako ng isang box. Eh, alam nyo ba yung isang pieces nito is, ay, alam nyo ba yung one piece nito is €1.70 or something, you know? €1.20, ganyan. Eh, ngayon, nag-sale siya, tag 80 cent na lang. So, yung isang box, itong isang box na to, ang nabayaran ko, €10 lang. Yan, yung dami. Diba? Mga 12 bata yan, 1, 2. Yeah, 12 pieces. Das €10 lang yung nabayaran ko. Nagkuha din ako ng, bumili din tayo ng margarine. Ito ay my salt. Tapos tubig. Kaya napaka-importante ng tubig. Kitchen paper. Yan, cushion papier. Flour, yan, for lolo. Nagbili din ako ng egg. Bio sana yung bibilin ko, pero, ay, bio pala to. O nga, bio talaga. Pero okay yung, fry, yung, may freedom yung mga chicken ba na nangingitlog. Ayan, okay yan siya. Pero yung nakaka-cage, parang, hindi siya masarap. Tapos, at saka hindi siya healthy pala. Yung bio, or yung, may freedom yung mga chicken, yung mga nangingitlog, ayan, it's very healthy. And then meron tayong gulay dito, China coal and avocado. Every time na makakita ako ng avocado, namimiss ko talaga yung aking lolo't lola sa New Corelia, sa bukid, sa San Jose. Kasi ang dami nilang avocado doon kami palagi nangunguha. And yung iba pang gulay, yan sa gilid. Yan lahat yung mga pinamili natin. At nagpapasalamat ako sa bike na to kay grabe yung tulong niya, no? Tabang niya sa kuwaba kay bugat ba kaya na bigat lahat. Paano ko yan madala? Lalarga na tayo. Ang ganda talaga kapag meron kang electric bicycle. Like itong Mokwill. It makes my life easier every time na magbabike tayo. Lalo na kapag may dala tayong, lalo na kapag mabibigat yung ating dala at meron pa tayong anhenga. Pati si Arya mabigat din. Ang kilo na si Arya. Buyag. Grabe ang bilis ni Arya lumaki, eh. So yan, ito yung autumn dito. Ang daming mga dahon na nahulog-hulog. Pero malapit na siyang matapos kasi tingnan nyo naman, malapit ang maubos yung mga dahon dahil ulan, malakas ng hangin. At ito yung aking sitwasyon ngayon. Ayan, dito tayo sa, ito yung daan papunta sa amin. Paano siya pababa? Diyan banda. At napakaganda daw dito kapag winter time, kapag may snow. Kay ito na nagpapadidit yung mga bata. Masaya daw dito banda. Kaya excited ako na may snow. Sana may snow. Kaya para may experience naman namin. Ayan, magdadrive na po ako. And see you sa bahay.
our home. Ang ganda naman, napakatahimik. Tulog pa sa tiya. Just tiya, dumating na. Buyag. So, lilinisan natin yung anhenga ni Arya kay maraming alikabok. May mga sand, no? Pag galing siya sa kindergarten or galing sa Spielplatz. Sakay agad dito, maraming sand. Tapos, dito din siya minsan kumakain ng bread. Kaya, yan, dumi na. Tapos na po. Ibalik natin ito sa ating basement. Ay, sa garage pala. So, ibalik natin yung ating bicycle sa garage. At gagamitin natin ito ulit mamaya pag buha kay Arya. So, this is very useful. Dahil everyday ko po ito ginagamit. Kaya, thank you so much sa Mukwil. Mukwil Asphalt ST ito. Grabe. It's a big help for me. Everyday I'm using this. Sa nagbigay sa atin, the one who sent this Mukwil Asphalt ST for free. Thank you very much. If you want to get one, go to our description and sabay-sabay tayong maggamit ng Mukwil. Grabe kabilis ng oras. Ngayon ay mag-prepare na ako kay kailangan pa natin magtrabaho. We have a very beautiful flower. Hindi ko pa natanggalan siya kasi wala na tayong oras. At ang sarap hindi pumasok dahil maganda yung weather sa labas kahit mahangin. Grabe yung hangin. Pero, ayan, sun is shining. Sobrang ganda kasi may mga dahon-dahon ba, no? Yung ating, ano ba tawag ito? Yung area sa labas ba? Saan magkape-kape, upo, kapag may bisita, mag-barbecue. Anong tawag ito? Gazebo? Ay, hindi naman ito gazebo. Something dito sa ano natin. Something na relaxing place sa labas. Grabe yung hangin, oh. Woo! Thank you, Lord! I love you, Lord! Ang ganda ng weather. Tingnan nyo po yung mga dahon-dahon. Ang ganda ng kulay. Diba? Colorful po talaga yung herbs or autumn sa Europe. Sarap mag-upo lang, mag-inom ng kape, at balak ko sanang maglinis. So, yung tanggalan yung mga dahon dyan, no? Sarap maglinis. Tira lang sa bahay, maging housewife. Nakakamiss din pala. Pero, marami pa tayong bills na kailangang bayaran. Walang ibang magbabayad dun kundi tayo. Kaya, kailangan nating magtrabaho. Maglihok-lihok ta. May part-time ako today. Sayang, 2 hours lang siya. Medyo maganda yung kita. Maglinis pa sana tayo dito sa bahay, pero wala na. Kinapos na ako sa oras. Pero, at least nakaluto na po ako. Everything niluto, nagsabaw. Ang sarap. Rib soup. Maraming gulay. Meron pa tayo ditong lumpia. Para mamaya, pag uwi ni Arya, ay, meron pa pala itong dahon-dahon, oh. Mamaya ko na ilagay kaya baka malata siya. Ating china ko. Para pag uwi ni Arya mamaya, pag sundo ko siya, ay kakain na lang. Paborito pa naman niya yung sabaw. So, we need to go. Mag-ano sir ako, magtakbo-takbo. Waiting na tayo sa ating bus. Nakalimutan ko yung aking pullover. Kainis. Naka-t-shirt lang ako. Tapos yung ating trabaho ngayon sa part-time ay medyo malamig. Grabe yung hangin, oh. No. Tingnan nyo. Sa Philippines pa to, marami nang lumilipad na mga atok ba?
Naglalakad na po ako papunta sa aking work nang meron akong napulot. Ayan. Kinuha ko po siya kasi baka may laman na pera. Kasi kung anong laman, no? Kaya pagtingin ko, i-open natin. Pag-open natin, meron po siyang laman na eyeglass. At ang ganda po niya kasi handmade in Germany talaga siya. For sure. Hanapin ito ng may-ari kaya ilalagay po natin dito. Ang grabing lakas ng hangin. Ilagay ko siya sa bintana kung saan siya madaling makita. Ayan po siya. Buti ako yung nakapulo. Diyan lang po yun. Nilagay natin para makita ng may-ari. Dito na ako. Wala akong pull over. Okay lang. Medyo malamig kasi dito. Hindi nakaon. Walang kalayo or walang apoy yung heater. Kaya mag-change na ako ng sapatos. And, tapos na po tayo magtrabaho. Meron tayo agad na 40 euro for 2 hours. So, per hour natin is 20 euro. At may pabaon pa na mainom. Inumin. Hindi ko kasi naubos kaya dinala ko na lang. Sarap para nito. Apple nature or nature. Ay, grabe ka. Grabe kalakas ng hangin dito. Nagmamadali ako kay magsundo pa tayo kay Arya para maabutan ko yung ating bus. So, see ya! Wow. Grabe yung hangin. We're home! Oh, grabe. Grabe yung hangin sa labas. Nasa bahay na po tayo at niinit po agad yung ating soup or yung ating sabaw. Pero lalagyan ko pa itong china ko. Here is Arya! Come here! We are home! Here's Arya Maisline! Oh my god, she's super big now, guys! And how was your kindergarten? She told me before that she's hungry. That's why it's very good to cook na sa morning para pagdating natin kakain na lang agad. But we have no rice. I forgot to cook rice. I have to cook rice, but it's okay. We can eat directly the soup. We have here. Ay, palanggain ka ni mama. Ay! Ay, ang palanggain ni mama. Did you eat in kindergarten? What do you have in kindergarten? Tofu salad. Oh, that's potato salad. And Bread. more fish. Fish. Wow. Not fish, not fish. Like a bread that is like a fish, but that's not. There is vegetarian. What is that? Oh, you're vegetarian now. I'm not vegetarian. It's not a new light. It was an old light. Mom, it's an old light. Yeah, okay. I really miss my daughter. She has now a long hair, buyag-buyag, thank you, Lord. And she's now, like, how tall you are right now, Arya? Wait, I have to put my, how tall she is now. Hala, more than the tutoy. Upper the tutoy, guys. Upper the tutoy na my baby. So, boom, 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 boom. Chikalaka, boom, boom. Okay, you go there then. I will give you the soup, yeah? Yeah.
Boom, 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 chakalaka. My God! Kakapigay ko na ng food. She ate it already directly. Kain tayo. Naluto na po yung ating nilaga. Nilagang karne ng this is a pork. Ay, ang ganda ng ating bulaklak. Oh. Hindi ko pa natanggal yung paper. Pero mamaya tatanggalin natin. Ayan, kain po tayo. Let's eat, guys. And we still have lumpia here. Ang sarap ng ating lumpia. You want? From yesterday. I-arrange na po natin yung bulaklak para kay Lolo. Kailangan ko siyang gupitan. Ang ganda niya, no? Blumenmenden. Ayan, oh. Ika 9 days na po niya ngayon. Hindi po ako nag-vlog nung namatay si Lolo. Ilang weeks tayo hindi nag-vlog. Ngayong araw na to ang kanyang ika-9 na araw. After 9 days po, ang sabi ay ang kaluluwa natin ay tataas na. O kukunin na ni God. Kaya mamamaalam po tayo kay Lolo. Gusto kong ikwento sa inyo yung aking karanasan, yung aking na-witness ng pagkawala ni Lolo dahil nung araw na yun, nakapag-video call pa po kami. Alas 12, no? 12 noon, nag-video call kami. Sabi kasi ng tito namin na nasa New Zealand, sabi ni Tatay Awing, kung sino yung gustong mag-visit kay Papa, mag-visit na kayo ngayon. Kung sino magpasalamat, maghingi ng sorry, humingi ng kapatawaran, please do it now habang buhay pa si Papa. Yun ang sabi niya. Ilang days pa yun bago nag-remind yung aming uncle na tawagan daw si Lolo, bisitahin. I was trying to call Lolo, pero wala akong mautusan doon. Siguro mga 1 week nag-remind yung uncle ko na sabi niya na kung sinong gustong tumawag kay Papa, magpasalamat, humingi ng kapatawaran, gawin nyo na ngayon habang buhay pa si Papa. Diba naalala nyo po yung sa vlog natin na malakas pa siya, naglalakad pa siya, papunta sa city. Pero lately lang, this month, hindi na po siya nakakalakad. Nasa bed na po siya dahil nga sa katandaan. Ang lolo ko po ay malapit na mag 100 years old. Ganyan po siya kalakas. Tinatry kong tawagan yung caretaker ni Lolo. Kumuha na po kami ng tagabantay niya dahil wala pong makaalaga na sa kanya dahil puro busy. Mostly sa mga anak ni Lolo at ako ay nasa abroad. Kaya nag-decide po ang pamilya na kumuha na ng caregiver. And that day lang, yung araw kung kailan po siya namatay, yung araw na yan, nag-message po ang aking auntie. Pasalamat ako kay Mama Lisa. Sabi niya, Tek, gusto mong tumawag sa lolo mo? Pwede ka na tumawag. Ito sa number ko. So mga alas 12 ng hapon, at 12 noon, habang ako ay naglilinis, sabi ko, parang may nagpupush sa akin na I need to call Lolo. Parang naisip ko siya. Kaya sabi ko, sige, tawagan ko yung auntie ko, si Mama Lisa. Yung pagtawag ko sa kanya, yung lolo ko po ay nasa bed na po talaga siya. Tsaka yung mata niya naka-open, nakanganga na siya. Pero gumagalaw siya at buhay pa siya. No? Humingi po ako ng kapatawaran kung bakit hindi ko po siya maalagaan, kung hindi ko po naibigay yung best ko sa kanya. At nagpapasalamat po ako sa kabutihan niya sa akin. Isa ako sa masasabi ko na paborito ng aking lolo. Kasi nga ako po yung pinakapanganay na apo. Habang nagpapasalamat ako, hindi ako makapagsalita. Parang ang hirap kasi sobrang sakit ng dibdib ko. Kasi sa isip ko kapag ako ay nagpapasalamat ng gano'n, parang nasa isip ko na nagpapaalam na talaga ako sa kanya. Pero nakita ko yung sitwasyon niya na medyo nahirapan na siya. Dahil nasa bed na lang siya. Alam ko na ayaw niya ng ganun kasi si Lolo hindi po siya nagpapakita na mahina siya, na kailangan niya ng tulong. Kasi hanggat kaya niya, gusto niyang gawin lahat by himself. Nasanay kasi siya na ganun ever since. Kaya ayaw niya ng tinutulungan siya or kinakaawaan siya. Gusto niya siya yung tutulong sa tao. Ayun na, nag-video call na kami ng araw na yun. Teka lang, i-transfer natin tong flowers sa sala. We have to pray for Lolo Tomas. Ayan na po yung ating flowers. This has Yeah. to take off because this is the cover for here. This is hard. Okay, I will make it later. So this is for you, Lo. Our flowers and our candles. 3 kasi po I love you. Ayan. Love you, Lolo. Si Lolo po ang napakabait na tao. Very selfless person. Sinasabi nga ng kanyang mga anak, kapag kakain sila, na,
yung pagkain na ihuhungit niya. Kapag manghingi pa yung isang anak, iluluwa niya para ibigay niya sa kanyang anak na gutom. Ganyan po, kabait yung lolo ko. Yeah, 12 noon, nag-video call kami. Papasalamat po ko sa kanya at tinatanong ko pa kung kilala niya ako. Kumaway po siya ng ganun, so meaning kilala niya ako. Tapos ay ni-off ko yung video call. Kinagabihan ay nag-video call ulit kami. Kasi ramdam ng uncle ko si Kuya Awing, ramdam niya na parang unti-unti nang mawawalan ng buhay ang aming lolo dahil nga sa hindi na nga pumipikit yung mata niya. Ang bibig niya, nakangangala lang siya. Ganyan pala yung unti-unting kinukuha, no, yung buhay ng tao sa katandaan. Yun po ang aking na-witness, no, sa tao, kung paano ang tao ay unti-unting mawawalan ng buhay. Ganyan lang siya. Nakadilat lang siya, nakanganga. Bago siya mawalan ng hininga, yung gumagalaw sa kanya is dito na lang. Kumbaga yung hangin na lang. Na ganyan na siya. Dito. Tapos nag-video call kami, nag-praise and worship, nag-pray. Pagkatapos ay binaba muna namin yung video call dahil nga sa kakain muna. Dahil the whole day kami nag-video call, no? Ilang oras kami nag-video call. Kaya sabi ng aming uncle, sige, kakain muna kayo, manihapon, mag-dinner. Na-off yung video call, tapos alam nyo, 3 minutes lang. Pagkatapos namin mag-video call, nag-message yung aming auntie, sabi niya, ang sabi ni Mama Lisa, wala na si Papa. Tapos tinawagan namin siya agad, ha? Totoo ka talaga? Baka sa tingin mo lang yan, kasi nakadilat na yung mata niya. Wala na nga. Ganun, ginaganon na yung pulso niya dito. Inuutosan namin siya na tingnan yung pulso dito, lahat. Sabi niya, wala na nga. Sabi, hindi kami makapaniwala. Sabi namin, tawagin mo si auntie or si uncle or papa ko. Tawagin mo. Para tingnan talaga mabuti. Baka nagkakamali ka lang. Ginaganon pa namin siya. Nagbibiro pa kami. Sabi niya, wala na nga si papa. Sus, ayun, may pumunta doon si papa. Tinignan yung pulso niya. Talagang wala na. Ang narinig lang namin is yung iyak. Alam niyo yung iyak na tahimik lang. Yung ganun lang yung iyak. Tapos sabi niya, sino yan? Parang lalaki. Ganun siya. Lumalakas siya. Doon na namin napagtanto na talaga na wala na si lolo. Yung umiyak na pala yun ay ang papa ko. Yung papa ko ang kasama niya sa bahay. Kasama niya araw-araw. Kaya ramdam namin yung sakit na dinadala niya. Sakit ng dibdib niya that time. Na habang umiiyak siya, ayaw niya iparinig sa kahit kanino yung iyak niya. Pinipigilan niya yung grabe ka silent niya. Gano'n na yun. Yung nasa loob lang. Hanggang sa hindi niya makayanan. Alam niya si lolo habang nakahiga siya sa katandaan. Yung papa ko ayaw niyang lumapit. Minsan, kasi naaawa siya. Kasi papa niya yun, di ba? Pero that time na, sabi na, wala na talagang pulso. Lumapit si papa. Siya yung nagtingin ng pulso, gano'n. Tapos, pagtingin niya, wala na talaga. Witness ko talaga, even though sa video call lang, witness namin lahat. Paano nawala ng buhay si lolo. At paano siya kinuha. Tinakpan, tinabunan siya. Ayan na yung nagkwento. Nakakaiyak naman itong nagkwento eh. Yeah, tapos tinabunan siya at kinuha siya sa bahay niya, sa kwarto niya. Nung tinabon sa Bisaya, tinakip na yung blanket sa kanya. Yung habol niya, gihabol na siya, gibukot na siya ha. Tinakip na hanggang sa ulo. Doon pa kung doon ko pa na-realize na talagang wala na si lolo. Ngayon, pagtakip sa kanya, doon namin na-realize na tinakpan na siya ng nakabalot. Binalot siya ng cloth, yung blanket niya. Binalot siya yung nilabas. Alam nyo kapag kinuha na yung tao, yung mahal natin sa buhay, doon mo maiisip ba kung
Kung may naibigay ba tayong kabutihan sa Kanya? Kung naipakita ba natin yung ating pagmamahal? Diyan pa tayo makapag-isip kung paano tayo makapagbigay ng best sa Kanya. Lalo na sobrang bait ng taong yun sa'yo. O nasuklian mo din ba yung pagmamahal niya sa'yo? At ang leksyon na natutunan ko sa pagkawala ni Lolo ay kung ano ang purpose natin sa buhay. Nawala siya, pero grabe yung impact. Good impact yung iniwan niya sa puso naming lahat. Wala akong ibang maalala, kundi ang kabutihan niya. At yun ang naisip ko sa buhay ko, kung ano yung purpose ko. Kapag ako ay mawala, meron din ba akong kabutihan na pinasa or iniwan dito sa mundo? Parang binigyan ako ng purpose ni Lolo na maging mabuting tao, na magpatawad. We're gonna sing praise and worship. Lord of my soul, oh my Lord God Jesus, thank you so much for the life. soul. Thank you for the life of Lolo Tomas. Thank you, Lord, that we experience His love, His care. Thank you, Lord, na siya po ano yung grandfather namin. Sana po kami, Lord, ay magkaroon po ng purpose, a good purpose in life, here in earth, habang kami pa po ay nabubuhay. Sana, Lord, gabayan niyo po ang aking mga anak na maging kagaya ni Lolo, na may mabuting puso. At hindi lang po na aming mga anak, kundi ka sa amin lahat. Lord, thank you so much sa life ni Lolo Tomas. Na may kasama mo na siya ngayon. We pray for Lolo's soul.